Hello, good morning guys. Sabi ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito ako sa umaga na ito ngayon. Makukunting nandito ako sa parking namin dito sa bahay. Ito sa umaga na ito ngayon, magbigay ko kunting advice, kaalaman nyo sa aking pinagdaanan, sa aking experience tungkol sa pag-alaga ng manok sa pag-breed, tungkol sa pagmumuka sa manok na may pugi, may hindi wala pangit na manok na tingnan. Natural lang talaga yan sa isang kalinyada sa manok na nibibreed natin na tinawag o process. Wala sa pagmumukha ang palatandaan na ang isang kamanok nga tunay na quality. Wala sa pagmumukha yan dahil mayroon na gwapong tingnan pero hindi naman mataas ang uri sa pagkakulitis sa manok. Mayroon ding pangit lang at tingnan pero mas mataas ang pagkakuliti niya kaysa puging tingnan. Kahit pangit lang ang tingnan, mas mataas ang dugo niya sa pagkakuliti sa linyada sa isang manok. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Bago ang lahat, ipagpatuloy ko, magpasalamat muna ko sa inyong lahat, sa aking mga subscriber, sa nag-subscribe na sa akin. Thank you sa inyo nga lahat, sa aking mga followers, sa aking viewers. Maraming salamat sa inyong lahat din na pagsubaybay sa aking mga gi-upload na mga videos dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Ito na Kasabong, magpakita ko sa pulpuriba sa inyo sa isa mismo kaalaga ko na dito sa bahay na process ko na sweater at sa katalisay tinawag ko o sweater 3. Kung makita nyo ito siya, ito sisiw pa lang. Kung makita nyo ang process ko na tinawag ko sweater gray, may mahabag tuka, maganda ang forma sa butot, at saka matatangkad, mahaba ang yasak. Tingnan nyo ang paa, ang binti, mahaba, sakto sa sukat talaga ito. Ito ang mga manok na panglaban ko talaga ito sa hakfight man lang yan o timbangan, hindi ako agad yan kasi sa sukat. Papaliwanag ko sa inyo ang iba kong dress na process ko sa iba ding linyada, mga pangit lang din tingnan ang pagmumukha, hindi mga mahaba ang mukha, hindi mahaba ang tuka, maiksi ang mga tuka, pero mga matindi ding mabigay o mga palo, quality lang din ang mga palo kahit pangit tingnan. Ito naman siya kaya lumabas itong puging tingnan, itong magkakapatid ito. Kung masiglakihan ito, makita nila ang mga forma nito, pugi talaga itong tingnan ng mga sweater gray ko dahil sweater siya. Process ko ng talisay ko mga lalaki at saka sweater na inahin. Kasi sa dugo nga sweater talaga, mga pugi talaga yan ang kalabasan. Katulad nito, kahit maging pugi man ito, i-cross ko lang to sa simpleng linyada. Katulad ipaliwanag ko sa inyo sa linyada na halimbawa ipares nyo ito sa hasil. Kung may hasil kayo, ako hindi lang, wala kasi ko ang hasil nga minamanok nga materialis nga inahin. Kung may hasil na inahin kayo, ipares nyo itong gwapong lalaki, ipares nyo sa yung sweater gray, ipares nyo ito sa hasil na mga pangit lang na tingnan. Kasi ang mga hasil karamihan talaga yan, hindi naman kagupuhang tingnan. Ipares nyo ito, kung magkaanak ito, kung magmanang kulay sa kanya, di na ganito ang pagmumukha, pangit na tingnan pero matindi pa rin na magbigay o ubat-ubat na laro. Yan ang paliwanag ko sa inyo. Kaya sinasabi ko niya wala sa pagmumukha dahil ang manok ngayon, process. Kahit ano kagwapo yan, nga linyada, kung ipares ni din nyo sa linyada na pangit lang tingnan pero quality, yan ang ginagawa ko mismo ngayon. Itong mga pugi ko, lalaki, pinares ko sa mga simple lang, pangit na tingnan na inahin. Kasi ang purpose ko dyan, pagdating sa hakfight ulutan, sipatan sa manok, pagtinginan sa manok ang pangit tingnan. Hindi tayo magtagal sa ulutan, mapalaban ka sa ating manok, hindi taabotin o siyam-siyam, gaabotin gabi, hapon. Yan ang purpose ko lang dyan.
At saka wala akong kaba, kahit pangit tingnan ang linyada sa mga manok ko. Halimbawa, pangit na tingnan ko nga linyada nga talisay, kung talisay mang minamanok ko, na makalaban mga pugi. Dahil ang pinagalingan, mga pugi naman, mga quality mga manok. Huwag naman yung pangit na Tagalogin, na i-process natin na linyada. Kasi ang kalabasan talaga niyan, ang mga laro niyan, magkaiba kasi ang palo sa Tagalogin lang na manok, yung mga native lang, at saka itong mga quality mga Texas. Kasi ang Tagalogin, ang palo talaga niyan, ganyan-ganyan lang yan. O kaya talon, anong ganon lang yung paan yan. Hindi na totoo, walang pinsin. Pero dito sa mga quality, napalahit natin, kahit pangit man yung tingnan, may diin talaga yan. May gigil, may kiss-kiss ka pa, magbikita na sa lupa. Yan totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, huwag kayong magtaka nga bakit ang papangit lang na tingnan mga manok ni Fulano, bakit ang titinding naglaro. Matinding maglaro yan dahil quality. Pangit na tingnan, hindi man Tagalogin. Iba ang paningin sa Tagalogin at saka sa Texas talaga nga manok. Kasi ang Tagalogin sa totoo lang, sa tilaok pa lang yan, halata nyo na yan. Iba ang tilaok sa ganitong manok at saka yung mga Tagalogin, mga native, magkaiba yan. Tinan din nyo ang labuyo. Ang labuyo din, iba din po sa dito. Iba din ang tinig niya sa tilaok. Mas matinig din ang labuyo kaysa dito. Na mga panglaban ng Texas na manok. Kaya yung iba nga, kung makahulig labuyo, hindi ko cross nila yan. Iwan ko lang, hindi ko na ano yan. Kasi minsan daw ang labuyo, kung totoo ba yan, ha? Mahina daw pagdating sa basahan sa magkasugat-sugat, palalim may kasugat, ang linyada may lahing labuyo. Yan ang karamihan na nagbibigo sa nagbibigod ng labuyo naman. Kaya kayong mga baguhan pa lang, subaybayan nyo lang ang mga i-upload ko videos kasi dito sa aking YouTube Kalyong Kasabong TV, sa aking channel, mapanood nyo, makikita ang mga manok ko. Sisiw pa lang, kinukontent ko na, pinakita ko na sa inyong aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers, hanggang yung mga pwede na nga mga panglaban. Yan ang totoo. Sa katunayan nga yan, bukas nga Sabado, 28, mayroon ako nga entry, may laban ako sa San Juan Cactus dito, malapit lang sa amin. Pagpatunay ko yan sa inyo nga, ako, totoo talaga ako mahilig sa industriya, sa larangan, sa sabo, sa laro, sa larangan, sa manipot, mula bata pa. Hindi mawala sa akin, hindi maalis-alis yan dahil iyan talaga ang akin ang kinagisna na laro, ang labanan sa manok. Yan ang hindi ko inalis-alis kasi ang mga manok ko, sinasabi ko naman sa inyo, sa maniwala kahit sa hindi sa akin, sa nakakilala sa akin, alam nila mula ako negros, nagmamanok ako. Ang mga manok ko, hindi ako nagmamanok basta-basta lang kung saan-saan ko dinadampot. Ang mga manok ko, talaga doon ko yan kinukuha ang mga linyada sa kapwa ko nga totoong mahilig talaga ang magmamanok ng bibig na naglaban-laban sa mga bird. Doon ako kumukuha din ng mga materyales sa kanila. Hindi ako kumukuha kung kanino-kanino lang. Hindi ako nagpaniwala ng mga kwento, ng quality, imported. Hindi ako nagpaniwala niyan. Yan totoo. Sa mga kwentuhan pa lang sa mga manok, yung iba, pagwapuhay sa manok, may tao talaga nga hindi magpatal tungkol sa kwentuhan sa linyada sa manok. Ang pinupuri, manok talaga niya, lugong quality imported. Pero ako, di ko na pinapatulan yung mga ganyang salita dahil ako kabisado, bata pa ako. Alam na alam ko na kung ano ang manok na linyadang quality o hindi. Kasi ako, sa pormahan sa manok, marunong akong tumingin sa quality o hindi. Sa lakad pa lang sa manok, alam natin yan. Alam niya amin yan na nagbe-breed, magsasabog. Kung tunay tayong magsasabog, ang manok sa paglakad, ibaba mo yan palakarin. Alam na namin yan na magmamanok. Kung ang manok mo, Tagalogin ba yan? Quality. Yan pa to. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa akin ngayon na umaga na ito. Ngayon, bukas naman ulit ibang topic ang ipapaliwanan ko naman sa inyo. Huwag kayong magsawa. Sinasabi ko sa inyo, huwag subaybayan nyo, huwag lang kaligtaan ang aking mga upload na video dito sa aking content sa aking channel. Kasi
makapulot talaga kayo kung kunti man lang, kahit kunting-kunting kaalaman man lang na pagdagdag nyo sa kaalaman nyo sa pag-alaga ng manok. Hanggang dito muna ako, bukas naman tayo ulit. Thank you, bye-bye.